Puro sticker po ni Reed nandito, sir. Sayang yung po. O yun o. Up. Okay lang. Yun. Salamat, legal. Dahil nabulol ka, dalawa ibibigay ko. Yun, dapat. Bakit kasama yung mukha? Parang ano, model ng Kintut ah. Dati yan ang inaakit nila, ito suhulugan ka pa ng bato. Paano ka makakaakit dyan, di ba? Dito ko lang nalaman na dito lang pala sa buong Pilipinas makikita mo daw kung saan sumisikat ang araw dyan sa part na yan at lumulubog sa part na yon. Nailagay na yung yero. Ayos ah. Yung sa poste, atin yan. Kasi kasama yan sa ano, yung pinagpapatungan. Oo, okay lang. Walang mahulog ka. Lagyan ko pa nga ng bricks para maganda. Oo no, may bricks no? Social. Oo, ito na. Wow, ganda oh. Ay, yung aircon naka-mount na rin ah. Oo, pinalagay ko na kay Jor. Oh, may insulator na oh. Ganda. Sige. Oh, bye-bye na. Ganda, thank you, love you. Love you, bye-bye. Bye-bye. So ayun guys, meron tayong project na ginagawa, 'di ba, sa Lingayen, naalala nyo. Ngayon, si Ella muna yung nagsusupervise dahil busy naman tayo. Meron tayong mga iba-ibang mga gawain. 'Yun ang kagandahan na meron kang partners in life, no? Meron kang katuwang kapag ka ikaw ay busy. Biglang tumawag si Reed at change plan. Dapat Maliko, Pangasinan ng ride namin ngayon. Takbo kami ng Bataan sa Camp Samat. So siguro gusto magpalamig doon sa taas na yun. At makikita ulit natin sa vlog na to si Boss A. Tagal na rin kami hindi nagkita. Tara, habol tayo. Baon ko damit. Sabi ko sa post ko, yung suot kong damit, ito sample to ng Dekalidad Print Shop. Hustle and grind. Sa makakasalubong ko na subscriber ko dyan sa kalsada, ipapamana ko na to. So, ikaw yung unang magkakaroon dahil ito, sample lang to. Tara, see you there. Siyempre, dapat may baon tayo. Pag pinabigay ko to, dapat may susuotin din tayo. Ito yung mga bagong edition ng Dekalidad Printing Shop. Yan o. Alright, Dekalidad. Yun o. Ganda, no? Alam nyo na. Oh, sticker ni Reed. Dapat baon natin yan. 1,000 piraso to. Ipagyayabang ko na rin pala, binigyan na yun ni Boss Ella ng regalo. Ito yung mga bagay ko na damit. Sa mata niya. Pero kung Dekalidad lang, sapat na eh. Pero okay din to. Thank you, Boss Ella. Alright, let's go. Biglang nagbago ang aming usapan. Supposed to be dapat Maliko, Pangasinan, naging Bataan. Sa vlog ko nga pala na to guys, dahil napansin ko na medyo nagkakaproblema ako sa audio ng DJI Action 4 kapag naka-jack lang siya dito sa aking helmet. Bumalik tayo sa GoPro. Yung GoPro natin ang main cam, while the secondary cam is DJI Action 4, yung nandyan ngayon. Let's see kung ano yung mas okay. Maganda rin naman ng audio ng Action 4 dito, kaya lang kapag nag-i-edit kami, ang hirap niyang i-cut, ang hirap niyang i-trace dahil yung sound wave nitong Action 4 kakaiba. Kapag nagka-cut kasi ako ng mga videos ko, more on particular ako sa sound wave. Doon ako nagbe-base. Medyo struggle sa akin guys kapag yung sound wave ko hindi maganda. Mahirap pag-cut. Lalo ang mga videos ko, ang haba niya, inaabot ng ilang oras. Balik tayo sa GoPro. Nga lang, tignan nyo naging setup ko. Kakaiba no. Medyo little bit distracted dito sa part na to, pero manageable. Dati dito nakalagay Insta360. Ganda rin, ganda ng point of view, pero mahirap din i-edit. Kumbaga doon ako sa pinaka maibibigay yung best quality. Kaya nagpapapalit-palit din ako ng mga setup ko sa aking helmet camera. Yun oh, dami nang nag-event ng tupig dito. Tupig in Pangasinan. Kung pagbabasihan kasi natin ang tinatawag nating audio gain at doon sa color grading, mas madali para sa akin ang magkulay kaysa mag-adjust ng audio. Kasi yung audio, pag sira na yung audio, wala ka nang magagawa talaga doon. Sira na talaga yon. Pero yung kulay, madali lang yun eh. Pag sira talaga yung clip, pwede mo siyang lagyan ng ibang video o overlay. Pwede mo siyang patungan ng ibang footage in case lang na sira talaga yung video clip. Pero ang audio guys, kapag sira na ang audio, wala na, tapo na talaga yung clip na yon.
Kaya para sa akin guys, kung papipiliin nyo po ako, ano ang mas prepared ko na dapat ma-save ko pag nagvo-vlog ako, is yung audio ko. Mas gusto ko yun kesa naman sa, oh maganda nga yung video mo, pangit naman ang audio mo, di ba? So akin, my opinion lang naman. And siguro makaka-relate din dyan yung mga nagvo-vlog din. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what Malapit tayo doon sa Mahay Subic. Ang masasabi ko lang, ang ganda ng kalsada nila dito. Pag papunta ka sa lugar nito, marami kang makikita na mga bundok ng tinabas. Tingnan nyo guys, oh. Layer siyang tinabas para makatagos yung sasakyan, no? I could feel it in my bones. There was something going on, that shade of doubt hanging around that old. Bro, Hello, Shopee. saan kayo? KD Rock, search mo. KD Rock? Yung sinend ko sa'yo. Ayun, lumabas ba? Urani Bataan? Lapit lang yan. 7 kilometers. Dito lang magla-lunch. Siyempre, lunch time na. Oh, nandiyan na ba kayo? Nandito na kami. Okay, lapit na ako. Sige bro, ingat ka. Alright bro, see ya, bye bye. Nasa KD Rock na sila. Let's go, Urani Bataan. Yun oh. Ano bro? Naligaw ako. Ano yan, montage? Diyan pala sa loob. Ano lang, check lang nila yung bag mo. Okay, oo naman. Puro sticker po ni Reed nandito sir. Magpapabigay siya ng sticker. Buo na yung cutter ko. Chip, ang dami nating sticker, Chip. Kahit buong angkan, pwedeng bigyan. Ayun po. Thank you. 1,000 pesos. All the way from Pangasinan. Alfred Watermax, papasok na sa KD Rock. Welcome, sir. Thank you, thank you. Ni, lahat sila naka-sports bike. Ako lang naka-adventure. What's up, step bro na insan? Lahat kayo naka-sports bike. Parang maling motor na dala ko. Parang sports touring eh. Sports touring ang tawag yan. Ngayon, nakakatuwa yung bike kasi may feeling na parang sports bike siya, lalo na pag tinignan mo. Pero pag dinrive mo na, hindi pala sports bike. Sa pag nasa malayo ka, parang may cowling eh, no? May cowling. Pero pag sinakyan mo na, parang naka-adventure na mas mababa ng konti yung manibela. Ayan guys, susubukan natin yung motor. Unang sakay. Komportable. Okay. Yung paa, hindi tingkayad. Unang tumba. Walang tumba. Wala tayo pambayad eh. Testingin po ni Alfred Watermax. Nang Subok. nakalagay ang kanyang GoPro doon. Pre, walang tanggalan ng GoPro. Check mo yung stability. Sige, check natin ha. Walang tanggalan ha. Nalaglag. Balance yan. Pag nalaglag sa akin na. Hindi, nasa ano daw. Nasa clutch control daw yan. Oo, pag magaling ka kumontrol ng clutch, hindi mahulog. Pag nalaglag. Pag nalaglag, hindi ka magaling mag-clutch. Sa'yo na. Oo. Hindi, buo pa yan. Pay foam eh. Try ito na ko ha. Wag. Yeah. Pinagdarasal yung matanggal ha. Ito na. Malalaglag na rin. Yeah! Nasa clutch control daw yan. Maganda nga no, parang sports, ano? Sports bike na isa touring, no? Ganda bro. Sayang yung GoPro. Sayang Osmo. Ang galing. Galing no? Stable. Hindi ko nakadikit. May Osmo ka na sana. Baka may Rubber yung ano pa. Ay, press cam pala eh. Price cam. Oh, yan. Isang dandalandan yung grande. Nag-order ka na ba? Oo, nag-order na ako. Kala ko Thank you bro. Hindi, alam ko babayaran mo lahat yata yung order namin. Ilan ba yun? Hindi ka mabiro ah. Idol, kamusta? Order ka na. Nag-order na ako. Kamusta? Kamusta? Same. Sticker ni Puga Moto. Puga Moto. Ayan. Hindi naman ikaw to eh. Wala sa sticker. Sticker ni Jet Li yung hiningi. Pero ito, ayan, sa'yo to bro. Yes bro, akin yan. Ayan, MotoGP. Ride by faith, not by sight. Pengi ako sticker bro. Ay boss, medyo limited edition na yun. Limited edition. Limited edition. Wow! Pogi mo dito ah. Paano kita i-subscribe? Ano to, face tracker? Okay, so ngayon, makakita tayo sa
Kasamat yan. Kasama natin si Boss A. Ayan, meron tayong bagong kaibigan dito na nakasama, si MotoGP. Let's go. Ganda ng lugar na to, guys. KDR Adventure. Yeah. Mali ka nang napila eh. Bakit? Free gas dito. Ay, ganun ba? Hindi, okay lang. Nakakahiya. Tapos papuntang ko, 32 liters. Kasama natin ngayon sa ride si Boss A, si Red Sweet Potato, si Reed, si Pugad Moto, tsaka si MotoGP. Medyo awkward lang kasi lahat sila naka-sports bike. Mukhang babanking lahat to sa twisties, tapos ako wala. Hindi ako makakabanking. Ganda ng sapat ni Reed, oh. Marc Marquez na Alpine Star. Yan ang kagandahan, magkapaka kayo ni Boss A. Oo nga. Pwedeng maghiraman ng gamit. Napakabihirang mag-aya sa ride itong si Boss A eh. Kaya nung mag-aya siya, yon, lahat G. Doon ang daan eh. Ba't kayo umakit sa tulay? Ang alam ko doon ang papunta yun, oh, yung Mount Samat. Naliligaw na. Meron na palang bagong kalsada dito, oh. Yan yung tulay na yan. Ito yung daan na maraming humps. After ng ride na to, tatakbo pa si Boss A sa China yata eh. Pupunta pa siya ng abroad. May flight siya mamayang gabi. Supposed to be dapat doon kami sa Maliko, Pangasinan magra-ride. Eh masyadong malayo yon para sa kanila, kaya nilipat nila dito. Dito pag dumiretso ka papuntang Mariveles yan, twisty zigzag. Ito naman yung papunta sa camps sa Mount Samat. Hoy, lumalamig na. Dito kami dati madalas ni Saysay pumupunta para mag-practice. Ginagawa pala yung mga kalsada rito. O yun, oh. Malamig na. Hop, hop, hop. Okay lang. Yun. Tulak, tulak. Yun. Stiff kasi. Tas. Hirapan mag-release ng clutch lang. Goods lang. Yung pre, kumusta yung daan? Ayos. Okay naman. Maganda. Oo naman. Malamig nga. Oh, lamig, di ba? Ganda. First time mo? Hindi. Ay, hindi mo first time? Hindi, pero hindi ganito yung itsura ng kalsada. Ah, dati. Di ba? Tsaka bago rin yung tulay eh. Nasabi ba ng maayos? Delikado. Patay tayo dyan. Sino sa inyo ang nakasubscribe kay Reed Motovlog? Sa Facebook lang po na panood. Oh, nakafollow sa Facebook. Kasi kung nakasubscribe sa'yo, bibigyan ko ng damit. Pakita mo lang na nakasubscribe. Gusto na. Double day. Walang. Kahit kay Reed na, kahit din na kay Alfred. Patingin nga, nakasubscribe kayo? Wala signal dito, may na. Ako walang signal. Sige, pagbaba na lang. Dekalidad. Thank you ba? Sabi mo muna, thank you Dekalidad Print Shop. Thank you Dekalidad Print Shop. Oh, nasabi na maayos. Dapat may tongue twister tayo minsan eh, no? Oo, ano? Bye-bye. Bye-bye. And guys, dito na kami ngayon sa Mount Samat. Ito yung papasok. Yung motorcycle parking nandun sa kabilang side. I think safe naman doon. Yun yung mga motor namin sa labas. May luggage fee daw po, sir. Sir Reed, may bayad daw po pag iniwan. Okay lang, binili na namin yung shot. Big time. Ay, maraming salamat po at pumayag kayo na iwanan yung gamit namin dyan. Safe po yan, sir. Thank you. Ano meron dito, bro? Orientation, bro. Orientation. Ito tayo, magkakape-kape lang tayo dito, guys.
dito, mas ma-appreciate nyo ngayon, ano ba ang meron dito sa Bataan? Nung nag-aaral ako bro, lahat ng nasa front seat, yun ang mababait. Mga matatalino, Rowan. Dito, Rowan, matatalino. Lahat ng bugok sa likod. Before start na po tayo, mabuhay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Dambana ng Kagitingan o kilala po sa tawag na Mount Samat National Shrine, forever honoring the sacrifices and bravery of our World War II. Dahil nabulol ka, dalawa ibibigay ko. Yun, dapat. Ulit. Delikado. Ito na, sarapan mo. Batay mo. Dekalidad na Print shop. Salamat po, Dekalidad Print Shop. Okay. Yun. So yun pala ang technique dito. The last time na pumunta ako dito, hagdan ang inuna namin. Mas mahirap nga naman yung hagdan. Mas maganda, kalsada muna tayo. Tsaka tayo lalabas sa hagdan. Wala kayo nararamdamang masakit? Sa puso, sa baga, sa atay, paa. Walang rayuma? Wala. Goat? Di baklon to boss eh. Di baklon. Sabi niya na. Sabi ni Riday niya yung meaning nun. Ano ba? Pagkanyan? Sige nga. Kuha bro, kuha. Oo nga no. Tama. Ikaw, kaya mo? Hindi, nabibidyo kita. Sige, sundin natin yung tip ni Riday. Sige. Okay. Ang lagay, ganun na lang ba? Oo, ganun lang. Tawa ka lang. Brad, may benta. Wala Brad. Sumunod ka. Nasa orientation yan. Ano muna itsura para magaya natin? Ano ulit ang signage na to? Ganon. Tapos, Ganyan. okay, go. Yan, graduate ka na. Kulo ko talaga si Rin. Pati ba ako kasali doon? Oh, ikaw din. Ganyan. Ganyan yun. Lakad. Yan. Pag napalakad mo, bilib na ako sa'yo. Follow the leader na lang. Follow the leader. Oh, yun oh. Tapos, lakad. Kumpuit. Okay, lakad na. Okay, lawit mo yung puwet mo. Yan. Bakit kasama yung mukha? Medyo halfway na kami. Nakita niyo yung cross na yan? Yan ay 92 meters ang taas. Kung bakit 92 meters ang taas niyan, dahil 92 days din naganap ang bakbakan dito sa Mount Samat. Ang technique dito, nung death march, nung panahon ng mga bayani natin, dinilay nila yung mga sumusugod na mga Kastila sa atin dyan. At pagkatapos, tumakbo. Ay, yung bomba. Ayaw nga no, sumasabog pa kaya yan? Ay, shell na lang yan. Kasi buo pa yung building eh. So, ibig sabihin, hindi sumasabog. Hands off. Ilang caliber kaya yan? Caliber 50. 50 caliber yan? Andyan yan. Missile. Yun. Uy, nasa mo sa'yo. Dali, sa'yo eh. Ay, di bawal daw TikTok dito. Bawal. Kailangan mo magdasal dito. Oo. Para okay ka. Hindi ba yan yung from Luneta? Pagka Luneta, don't K ka. Zero yan. Seryoso yun. Sige. Yung may baril doon, tinan mo naman. Ano naman yung baril? Pag nagkamali ka, todas ka. Parang sa iba yung level ah. Bakit iba yung naka-torque? Atin ka yan. Parang ano, model lang King Tut ah. Sa lugar na to, dito mo lang makikita ng kumpleto ang sunset at ang sunrise na buo. Dito ang sunset natin at dito naman ang sunrise. So buti lang dito guys, sa lugar na to ay malamig. At mapapansin nyo, buhay na buhay ang mga pine trees. Ganda ng lugar na to. Thank you Boss Reed for inviting us. Bro, alam mo ba kung bakit naging historical tong lugar na to? Di ba nung sa taas sila? Nung naubusan na sila ng bala, dahil 92 days na silang nakikipagbakbakan, wala na silang bala. Ang ginagamit nila pang depensa doon sa baba, mga bato. Niuhulog na lang nila yung bato. Habang yung si Emilio Aguinaldo nililipat sa Tirad Pass. Ito yung death march, dito nag-start. Pero si Aguinaldo nakaligtas? Siyempre, presidente. Dito siya? Oo, mula Bataan. Tirad Pass, Ilocos. Tinakas siya? Tinakas siya mula dito hanggang dun. Naglakad sila, puro bundok ang tinahak nila. To know more about dito, research nyo lang yung ano. To know more about the history, subscribe to his channel. Hindi naman ako historical vlogger eh. Comment nyo para mag ano. Hindi, mas
Alam mo, mas magagaling yung mga subscriber ko mag-comment. Magaling sila mag-research. Oh, alam mo naman ang difference ng Camp Samat versus sa Maliko, Pangasinan. Ano naman? Ano? Ayan, itong Camp Samat, di ba? Ito yung 92 Days of War. Ay, ningal ako. Yung Maliko naman, nandun yung World War II na tangke. Historical din yun. Na hanggang doon pa rin. Tapos may shrine din doon na 4,000 soldier of American ang namatay. 3,200 may soldier. Japanese soldier ang namatay doon. May mga shrine doon, kaya historical place din yung lugar. So dahil yung elevator na yan, dati nakakakit ka doon sa taas. Ngayon, hindi tayo makakaakyat dahil 50 years na yung buhay nitong cross na to. So risky na para sa structure niya. Siyempre, hindi na siya safe. Dati merong mga tindahan dyan. Ngayon, tinanggal na rin yata nila kasi para ma-preserve yung pagiging solemn ng lugar. Kasi nagiging marumi dito kapag may tindahan. Taas pala sa personal. Taas, no? Imagine mo kung bubuwal yan dyan, ano? Mas wala pang crime noon, no? Hindi ko alam. Wala. No, wala pang crime. Wala pa. Ayun, napakaganda sa lugar na to, guys. Ayan yung cross natin. Ayan. Ito yung shrine ng malapitan. Sa video, hindi nyo masyado ma-appreciate, pero kapag nandito ka, mapapawaw ka na lang sa ganda. Tsaka mas na-appreciate ko siya kasi nalaman mo ng gusto yung story ng lugar. The more na nalalaman nyo yung mga history nito, mas lalong may kurot ba. So, imagine niyo na lang, guys. Eto, nahihirapan kayo may hagdan na. Dati yan ang inaakit nila. Ito, suhulugan ka pa ng bato. Paano ka makakaakit dyan, di ba? Bro, nakita mo, binabato na lang nila yan, no? Di ba? Ayan, no? Tapos yung sa kabila, nakita mo yung Abukay line nandun. Yung defense nila. Doon sa kabila, yun, no? Kumbaga, yung mga sundalo noon, hindi nila hinayaan yung line na yun na mapasok ng mga mananakaw. Talagang, handun sila hanggang mamatay sila. Kaya yung line na yan, Abukay line yan. Dito yan, yes. Banda dyan. Yan, dati wala naman yung hagdan na yan, di ba? Ito pa ganun. Bakit yan? So ito naman yung view dito sa baba. Makikita nyo dito, kompleto. Parang best picture area tong lugar na to. So dito na ngayon yung sasakyan pagka bababa ka na. Ito na, successful na nakakit tayo doon at nakababa tayo. So mapapagod ka pagka umikot ka na doon. Tapos dyan ka bababa sa may hagdan na yan, pababa dyan, paikot-ikot na hagdan, tapos dito ka lalabas. Ngayon, kung ikaw ay may driver, pwede ka naman magpasundo na papasok yung sasakyan dyan, iikot dito at doon lalabas. Yan, papunta doon. Ngayon, na-realize ko lang, no, na ang Manila pala ay nandyan sa part na yan, at yung Cavite nasa part din na yon. And ito naman pala ay Hagonoy, yan, Hagonoy, Bulacan. At sa kabila naman yung China Sea. Again, sobrang natutuwa ako dahil dito ko lang nalaman na dito lang pala sa buong Pilipinas makikita mo daw kung saan sumisikat ang araw dyan sa part na yan at lumulubog sa part na yon na buo. Ibig sabihin walang nakatago. Pag nandun ko sa taas, kakaiba lang kasi nakapunta tayo sa lugar na to. Alright, so tutuloy na kami niyan. Thank you, Idol. Dito pala sa side na to yung mga Beamer, mga BMWs. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Bago pa bumagsak ang ulan, dito ko na tapusin ang ating vlog. Thank you very much for watching and spending your time with me, Alfred Watermax. Splash. Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over.